sa Saudi Arabia. It's because merong maraming papeles na kailangan, wala pa siyang passport. 2 buwan lang yung bakasyon ko. Paano namin i-process yung 2 buwan para ang anak namin madala namin sa bansang Saudi Arabia. But praise God, dahil po sa kabutihan ng Diyos, binigyan po tayong tinatawag na favor. Amen. Ng Panginoon. It's not about us, it's not our effort, it's not our money, it's not our ability, but it is God's ability and favor po lahat ng nangyari sa ating mga buhay, mga kapatid. So, praise the Lord at sa aming family, nagkaroon po ng blessing, nagkaroon ng trabaho si Mrs. nakabalik, and then after that, meron pong isang beses na pagdating ng year 2023 is na ano po na ang company namin is nagtatrabaho po ako sa Hyper Panda, parang tawag dito, Carnivore, parang gano'n. And sa department namin 18 staff kami. Imagine niyo po, tinanggal po yung 17. Terminate po yung 17 kasi nag-saudization at ako lang po iniwan. Amen! Praise God po. At di ko po maintindihan bakit po, but ang masasabi ko po sa inyong mga kapatid, pag hindi pa kayo pinapawi ng Panginoon, dito kayo. Oh, Master, hindi ka pa pinupuwi. Kahit pilitin niyo mga kapatid na umuwi, pero pag si Lord may plano pa sa buhay, yes, hindi ka pa makakauwi. Dapat marunong tayong mag-discern or tingnan natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan, pinipilit natin yung mga bagay na hindi naman taliwas naman sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo napapahamak. Kaya tayo nagkaroon ng failure. Hindi yung success. Kung gusto natin ng success, unahin natin si Lord. Amen. Let us consult to the Lord. Lord, ito ba yung kalooban mo, Panginoon, sa iyong buhay? Kasi pag kalooban ni Lord, smooth yan eh. Smooth yan na walang hassle, walang hadlang, walang anumang mga problema na ma-create po. Basta doon tayo sa kalooban ng Lord. Gusto niyo po ba yan? Amen. Amen. Kaya praise God po at sa out of 17, ako po yung iniwan sa company at ako din dinagukan ng ang daming mga responsibilidad that time. But praise God, pinuwedan ng amo ng panibagong management. Medyo magaan na po yung trabaho at ang approval. Kaya nakapunta ako ng Dubai dahil din sa amo ko na ginawa kong ninong ni Kumpadre. Samuel pala yung niya, yung pangalan niya. At praise God at sensya na po sa introduction ko po na testimony po sa nangyari sa buhay namin mga kapatid. At purihin po ang Panginoon. Ngayon lang po, sabi nga natin Jane, mag-testimony kayo, mamaya na, isahin ko na lang. Para po. Amen. So, sa umagang ito mga kapatid, handa na po tayo sa misay ng Panginoon. Amen. Amen. Bilisan ko lang po para hindi tayo matagalan. No? So, may question po ako ngayon sa umagang ito. Ano ang pinakamahalagang bagay na natanggap mo sa buong buhay? Ano po? My life. Our life. Our life. Yes, ang ating buhay. Maybe our health, no? Ano pa? Every morning we wake up. Yes. Yung pagising. Every morning Nakasama ni Kuya yung pinakamaganda niyang asawa. Amen. Maganda yun mga kapatid. Amen. Na magkasama po ang mag-asawa po mga kapatid. Ano pa? Master, ano pa? Master. Sleep, master. Ano ang pinakamahalagang bagay na natanggap mo sa buong buhay mo? Or even ngayon, we celebrate Christmas. We don't celebrate Christmas actually, pero we celebrate the season, no? Amen. Kung saan we remember the birth of our Lord Jesus Christ. Yes. So, ano ba ang pinakamalang bagay? Ang iba siguro, they receive luxuries, no? Dito, grabe dito sa Dubai. Kaya pala may gift yan. Even doon sa, ang tawag nito, yung marina area. Yung grabe yung mga, parang masasabi mo, mga mayayaman itong mga tao dito sa, Abu Dhabi.
Oh, so, hindi ko alam sa Abu Dhabi ko yan, maraming no, mga mayayaman, no. Or bahay. That's blessing, no. Ano pa mga kapatid, sasakyan. Or even mga investment. Ano ba mga investment natin? Sabi nila OFW, ano yung naipon mo? Resibo. Resibo. Tama. No? Akala nila pag nag-abroad ka, marami ka ng pera. Tama? Yung mga taga-Pilipinas walang idea sa abroad. Akala nila na, Masarap abroad ka buhay. na. Easy lang kasi nasa picture ka, nasa ano ka, naka-garden, or sa Global Village, marami, tapos kain kayo sa labas, no? Pag nakita nila sa Facebook, sa picture, parang, ang sarap naman ng buhay. Hindi nila alam na ang hirap pala na in reality, sa atin mga OFW, meron din tayo struggle. Although, mura lang ang bilihin dito ng pagkain, nakakain tayo ng maayos, pwede tayo kumain kahit saan, kasi may sahod naman. But pagdating sa trabaho po, is struggle din tayo. Minsan nasisigawan tayo ng amo, minsan nagkakasakit tayo dito, no? Sa mahirap yun, wala nag-aalaga sa atin. Kaya, mahirap din ang situation natin bilang OFW. Siguro sa iba sa atin, meron tayong mga investment. Sino may mga investment? Sa Pilipinas. Tingnan mo yung kaliwat kanan. Oh, lupa, bahay. Ano pa? Yung anak nyo. Anak. Investment sa Kung may mga iba, stock market. Sa mga loob. Investment na mga kondo doon sa Pilipinas, no? Huwag lang tayo masikap, no? Delikado yun. Malaki na yun.